Tara mga kalodi paps, joyride tayo. Dahil may pagsubok ulit na dumaan sa buhay natin. Pero lahat naman yun may solusyon eh. Kaya tuloy-tuloy lang. Nagkaroon na nga rin pala ako ng pasahero. At taga dito lang din pala sa amin yan, isang estudyante. Nakapagkwentuhan nga kami sandali. Ang kinukuha niya nga palang course is architect. At pagtapos ko nga ihatid sa drop-off yung customer ko, kumain muna nga pala ako. Kapaitan nga yung inulam ko kasi favorite ko to. Bigla na nga din tayo pinasukan ng booking. Hatid nga pala natin si ma'am sa SM San Lazaro. At habang bumabiyahe nga tayo, nararamdaman ko na yung sobrang init. Pag-drop ko nga kay ma'am, pinasukan kaagad tayo ng booking. At isa nga din pala tong estudyante. Ang drop-off niya naman is Silay CU. Malaking tao nga pala siya at gwapo pa. At sumunod nga natin customer is yung papuntang Chino Roses. Pag-drop ko nga, medyo nagantay din tayo sandali. Pinasukan na rin tayo ng booking sa Ayala Circuit at papunta naman to ng Cubao. Shoutout nga pala sa customer na isakay ko. Isa nga pala siyang seaman. Malapit na nga daw pala siyang sumampas sa barko. At pagtapos kong may drop si sir, pinasukan na nga tayo ng booking. At delivery nga lang pala. Last na nga pala to kasi uuwi na tayo. Masyado na rin palang hapon. Marami pa nga pala akong naiwan na trabaho sa bahay. Medyo malapit nga lang pala ako kaya madali lang din ako nakauwi. At pagpasok ko kasi skinita namin, may mga batang naglalaro sa daan. Shoutout na nga rin pala kay Nanay Lita na nagbabantay na nga po niya. At pagbaba ko nga, nakita ko nga si Anya. Sige. Tinanong ko nga si Anya kung nasan yung kapatid niyang bunso. Sabi niya sa akin, di mo ba napansin papa nasa court naglalaro? At pagdating ko nga sa bahay, init na talaga. Napansin niyo ba mga kalodi paps yung tatrabahuin ko? Kaya ako napauwi na. Dami ko na naman tutupiin na damit na. Bago nga ako pumasok ng pinto namin, nagwalis muna ako sa harap kasi ang kalat. Hay salamat mga kapasok sa loob ng bahay. Akala niyo mga kalodi paps kung nakauwi na ako, makakapagpahinga na ako. Hindi pa nga pala yan. Kasi magsisimula pa lang ako ng trabaho ko sa loob naman ng bahay. Medyo naupo nga lang ako at nagbihis na rin. At sisimulan ko na nga rin pala kunin yung mga sinampay ko. Yung iba ko nilabhan is hindi ko pa rin na pala nasasampay. Kaya biling ko sa anak ko kaninang umaga bago ako umalis. Sabi ko sa kanya yung mga nilabhan ko is paghiwa-hiwalayin niya na. Para pag uwi ko isasampay ko na lang. Ayan nga pala yung mga gawain natin. At pagtapos ko nga kunin yung mga sinampay, tatanggalin naman natin to sa hangin. Medyo nakaramdam nga rin pala ako ng pagod kaya medyo huminto na lang din. At pagtapos ko nga magpahinga at nakabawi na tayo ng lakas, tinuloy ko na din yung pagtanggal ng mga damit sa hangin. Medyo nalilibang nga pala ako kasi meron nagbibideo ako sa kapitbahay na. Sinasabayan ko na nga rin pala para umulan. What? Kaya ako pala hinahanap yung mga gloves ko, nalaban ko nga pala at di ko na isampay. Kaya nung bumiyaya ako, init na init yung mga kamay ko. Sobrang sakit pala sa balat yung nabababad sa init. At isinampay ko na nga rin pala yung mga labahin ko na naiwan kahapon. Wow! Pansin ko yung short ng ano ko, sobrang laki na yung butas. Paano hindi lalaki yung butas, panay utot naman kasi niya. At habang sinasampay ko nga yung mga damit, bigla na rin dumating si Dwayne. Reklamo siya kasi malalaki daw yung kalaban. Hello guys! Talo na naman. Sabi ko nga sa kanya magbihis at bili niya ako ng kape. Kasi pagtapos ko magsampay, magkakape na ako. At isinabit ko na nga rin pala yung mga hanger na sobra. Dumating na nga din pala yung pinabili ko ng kape. Nung pagtapos ko nga magsampay at iligpit yung mga hanger, makakapagkape na rin at makakapagpahinga. Habang nagkakape nga tayo, manunood na rin pala ako ng Netflix para ma-relax. Tara mga kalodi paps, samahan niyo naman ako mag-relax. Kape tayo. Yun lang, bukas naman.